Magandang araw! Ngayon ay tatalakayin natin ang tekstong argumentatibo. Simulan natin ang ating talakayan sa refleksyon na inilahad ni William Faulkner. Huwag matakot na magsalita at manindigan para sa katapatan at katotohanan laban sa kawalan ng hustisya, kasinungalingan at kasakiman. Kung lahat ng tao sa buong daigdig ay gagawa nito, magbabago ang mundo. Ang mensahe ni William Faulkner ay nagpapahayag ng isang panawagan para sa pagkilos at pagtindig para sa katotohanan at katarungan, na may pananampalataya na ang pagkilos ng bawat isa ay maaaring maglulot ng pagbabago sa mundo. Sa pamamagitan ng pagiging tapat at matapat at sa pagtindig laban sa mga anyo ng katiwalian at pang-aabuso, maaari nating mapanatili ang integridad at dignidad ng lipunan. Ang pag-unawa at pagtanggap ng responsibilidad sa pagtindig para sa tama at makatarungan ay mahalaga upang mapanatili ang isang lipunang may respeto sa bawat isa. Tara at talakayin natin ang tekstong argumentatibo. Ano ang kahulugan ng tekstong argumentatibo? Ang tekstong argumentatibo ay isang uri ng teksto na ang pangunahing layunin ay makapaglahad ng katuwarian. Sa tekstong ito, ang manunulat ay kailangang maipagtanggol ang kanyang posisyon sa paksa o isyong pinag-uusapan. Kinakailangang may matibay na ebidensya ang manunulat upang mapatunayan ang katotohanan ng kanyang ipinaglaban. Ang ilan sa mga ebidensya na pwede niya gamitin ay ang sariling karanasan, kasaysayan, kaugnay ng mga literatura at resulta ng empirikal na pananaliksik. Ang pagsulat ng ganitong uri ng teksto ay nangangailangan ng mapanuring pananaliksik. Kapag mayroon ng matibay na ebidensya ang manunulat, ay obligado ng panindigan ang kanyang panig. Maaari rin siyang magsimulang magsulat ng malaman at makabuluhang pangangatuwiran sa pamamagitan ng detalyadong pag-aaral sa paksa o isyu. Mas mauunawaan ng mananaliksik ang iba't ibang punto de vista ng maaaring matalakay sa diskursyo. Sa tekstong argumentatibo, ang pangangatuwiran ay nararapat na maging malinaw at lohikal. Kahit ang layunin lamang nito ay magpahayag ng opinyon sa isang tiyak na isyu o usapin. Elemento ng pangatuwiran, meron tayong dalawang uri ng pangatuwiran, ang proposition at agremento. Ang proposition, ayon kay Melania Elabad noong 2004, ang proposition ay ang panayag na nilalatag upang pagtalunan o pag-usapan. Ito ay dapat makapagkasunduan bago magsimula ang pagbigay ng agremento ng dalawang panig. Halimbawa ng proposition. Una, dapat ipasa ang divorce bill upang mabawasan ng kaharasan laban sa kababaihan. Pangalawa, dapat ipatupad ang RH bill upang makontrol ang populasyon at kahirapan. Pangatlo, nakakasama sa isang pamilya ang pag-alis ng isang membro nito upang magtrabaho sa ibang bansa. At ang panghuli, ang pagpapatupad ng death penalty makakatulong para mabawasan ang kriminal sa bansa. Ito ay mga halimbawa na proposition. Ang agremento ay ang pangalawang elemento ng pangatuwiran. Ito ay ang pagpapahayag ng dahilan at ebidensya upang may pagtanggol ang katuwiran ng isang panig. Ang pangatuwiran ay kailangan may sapat na kaalaman sa proposition upang makapaglahad ng mahusay na agremento. Sa pagsasagawa ng striktong agremento, kailangan mo rin malaman ang kanyang mga katangian at nilalaman. Katangian ng tekstong argumentatibo. Una, mahalaga at napapanahon ng paksa. Mahalaga ito dahil dito iikot ang buong diskusyon. Ikalawa, maikli ngunit malaman at malinaw ang pagtukoy sa tesis sa unang talata ng teksto. Dapat ipaliwanag ng mabuti ng manunulat ang buong konteksto ng paksa sa pamamagitan ng pagtatalakay nito sa pangkalahatan. Ikatlo, malinaw at lohikal na transisyon sa pagitan ng mga bahagi ng teksto. Transisyon ang nagpapatibay ng pundasyon ng isang teksto. Ito rin ang nagbibigay ng koneksyon sa pagitan ng kaisipan sa bawat talata.
Ika-4, maayos ang pagkasunod-sunod ng mga talatang naglalaman ng mga ebidensya ng argumento. Ang nilalaman ng bawat talata ay dapat umiikot sa isang pangkalahatang ideya. Ito ang magbibigay ng linaw at direksyon sa buong teksto upang magkaroon ng kaayusan. Kinakailangan isaalang-alang ang lohikal na koneksyon sa bawat talata. Pang-5, matibay na ebidensya para sa argumento. Ang tekstong argumentatibo ay kailangang maging detalyado, tumpak at napapanahon na impormasyon. Sa pagkakaroon ng matibay na ebidensya, masisigurado ng manunulat ang katotohanan ng kanyang sinulat na argumento.